ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa kapawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y basugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabalanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita. Sa akin di itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugoy sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulog ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din nanatili ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya,
Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol. Ito'y isang kapistahan sa atin sapagkat ang pagbabago ni San Pablo ang nagbago din
sa direksyon ng simbahan. Kung dati-rati ang simbahan ay nasa Israel lamang, sa mga taong inaakala nila na sila lang ang pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ni San Pablo, lumaganap ang mabuting balita ni Jesus Nazareno upang mas maraming tao katulad natin ang maging bahagi ng simbahan. Napakalaking pagbabago ang naidulot ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Ang unang aral na maaari nating pagnilayan ngayong araw na ito ay walang imposible na magbago. Walang imposible na magbago. Minsan, sumusuko tayo. Inaakala natin wala ng pag-asa. Hindi na magbabago. Ganyan na lang talaga ang buhay. Lalo na patungkol sa ating kahinaan at kasalanan. Ilan kaya sa atin ang nag-aakala, ganito na lang tayo? Ilan kaya sa atin ang nag-aakala, ganito na lang talaga itong asawa ko, itong anak ko, itong kasamahan ko. Wala nang pag-asa ito. Talagang hindi na siya magbabago. Ilan ang pinagsarhan natin ng pintuan ng ating puso at isipan sapagkat inaakala natin imposible na magbago. Alam niyo po, diyan magaling ang demonyo. Ibinubulong sa atin na wala ng pag-asa. Opo, wala na talagang pag-asa. Imposible ang magbago kung aasa lang tayo sa sarili natin. Dahil siguro nga, ilang beses na natin sinabi, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ilang beses na natin ipinangako, hindi na ako magagalit. Pero mabilis pa sa 4:00, galit ka na naman. Ilang beses siguro sa atin, sasabihin natin, hindi na ako iinom. Pero makailang beses ka na ring nadapa at umulit. Siguro nga po, kung aasa lang tayo sa willpower natin, sa ating lakas, imposible nga talagang magbago. Kaya narinig natin sa kwento ni San Pablo, hindi yung gusto niya ang nagpabago sa kanya, kung hindi ang kagustuhan ni Jesus Nazareno. Biyaya ang pagbabago. Kaya nga't dumudulog tayo at taimtim tayong nagdarasal para sa pagbabago. Minsan kasi pwede nating sabihin, gusto ko magbago. Pero talaga bang ipinagkakatiwala natin lahat sa Kanya? Talaga bang buong buo yung ating pagtatalaga sa Kanya? Ito yung ipagdasal natin, na yung kagustuhan nating magbago ay maging taimtim, tuwina. Hindi rin pwedeng paminsan-minsan lang. Walang pagbabago ng isang tulugan lang. Marami ang sumusuko kasi akala nila, kadadasal ko lang, pumunta ako sa Quiapo. Naglakad pa akong paluhod. Bakit pagising ko, hindi pa rin ako nagbago? Minsan akala natin, minsanan at agad-agaran ang pagbabago. Ngunit ang tunay na pagbabago, mangyayari lamang
kung tayo'y taimtim at tuwina na tumatawag sa Kanya. Hindi imposible ang magbago. Sa misang ito, ano yung gusto nating baguhin hanggang ngayon? Hindi pa rin mabago-bago. Ialay natin sa paanan ni Jesus Nazareno sapagkat hindi imposible ang magbago. Ikalawa, ang tunay na pagbabago hindi nagtatapos sa sarili natin. Oo nga po, masabi natin, nabago na ako, deboto na ako, nabago na ako, Kristiyano na ako. Narinig natin kay San Pablo, siya ang naging instrumento sa mas maraming taong maging Kristiyano. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin uli ang bilin ni Jesus Nazareno, humayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Paalisin nyo ang mga demonyo, pagalingin nyo ang mga may sakit. Maging daluyan kayo ng biyaya. Ang tumanggap ng biyaya ng pagbabago, magiging tulay din ng biyaya ng pagbabago ng ibang tao. Hindi lang si San Pablo ang nabago. Napakaraming tao ang nabago dahil sa Kanya. Ito rin ang ipagdasal natin na tayo maging kasangkapan sa pagbabago ng ibang tao. Gusto mong malaman kung talagang nabago ka na ng Diyos? Kapag may nabago ka ding ibang tao. Kapag wala ka pang nababagong ibang tao, sa tinagal-tagal mong naging deboto, medyo kulang pa po. Sapagkat yung pagbabagong buhay natin, dapat makapukaw ng damdamin ng ibang tao para sila rin masabi nila, gusto ko rin magbago. Yung pagsisimba natin, sabihin nyo, Father, 50 taon na ako nagsisimba. Minasama ka na bang magsimba din? Kapag wala pa, ipagdasal mo ang biyaya na yung pagsisimba mo, lalong makatulong at makapukaw sa ibang taong magsimba din. Father, deboto ako ng Nazareno mula nung bata ako hanggang ngayon, 70 anyos na ako. Meron bang naging deboto din dahil sa debosyon mo? Sapagkat ang tunay na pagbabago, ikaw din nakakatulong magbagong buhay ang iba. Kung ikaw lang ang nagsisimba, at yung mga anak mo, hindi mo pa rin makumbinsing magsimba din. At sasabihin mo na lang, isisimba ko na lang sila. Hindi po masamang isimba sila. Pero dapat dumating din ang punto, maisama nyo sila para sila din magsimba. Sila din makita, ganun pala ang karanasan ng magsimba. Gumagaan ang pakiramdam, nababago ang ugali, mas nagiging mapayapa, pasensyoso, at maunawain. Sapagkat yun ang tunay na pagbabago, nahahalina ang ibang tao. Si San Pablo, naniniwala ko, hindi lang magaling siya magsalita, kaya marami siyang nabago, sapagkat nakita ng mga tao, ganun pala ang mabuhay ang Diyos sa isang tao. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito,
Ipagdasal natin ang mga biyayang ito. Hindi imposible ang magbago. At ang tunay na pagbabago, nagiging daan ka din sa pagbabagong buhay ng kapwa mo. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinibus ni Kristo. Ang ating tugon, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming dinampot, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu, ng ilaw ng pananampalataya, na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Pablo Apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan,
Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, kung bagamat kami nananalangin, pero hindi kami nagbabago ng ugali. Hindi kami nagsisisi sa aming mga kasalanan. Hindi kami nag-aanyaya sa aming kapwa at makatulong sa kanilang pagbabago. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, na mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda
Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na debosyon nagdudulot ng pagbabagong buhay. At ang tunay na pagbabago ay biyaya at nagiging daan din sa pagbabago ng kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati